Ayan, ang masasabi ko lang, go Team EDSI. Kaya natin pa siya. Unang-una, andito naman po tayo para kay Beyonce at saka kay Kalinga Edu. Pero tilay, nag-iba nga po daw ang ihip ng hangin. Siyempre daw, proprotektahan daw po ni Kalinga Edu ang kanyang beneficiary. So, syempre, kung ikaw yung nasa sapatos ni Kalinga Edu, ano po yung gagawin mo at sino yung mas matimbang? Para sa akin, dapat neutral lang. Huwag mong ikumpara ang iyong beneficiary and then ang iyong ka-love team kasi magkaiba po yan sila ng pleasing personality. Iwasan, itapik ang EDSI and then ang beneficiary para ganon hindi magkagulo, 'di ba? Ganon. Maraming nga daw po ang nasaktan at syempre may nagwagi na. Mula kasi ako sa sapatos ni Kalinga Edu. Pero kung sa mga sinabi ni Kalinga Edu, syempre masakit din po sa atin. Kasi as a supporters ng EDSI, umaasa tayo syempre. Kasi may mga assurance, may mga pinapakitang efforts na sabi natin sa kaisipan natin, oy, eto na. Eto na yung hinihintay nating lahat. Di ba ganon? No? So, tilay, marami ang nagsasabi na, tilay nagbago yung ihip ng hangin. Tilay tinotolerate ni Edu ang kanyang beneficiary at bakit hinayaan ni Kalinga Edu mag-live selling. Ayun, nakatikim ng pera na ganito ganyan, tinuloy-tuloy na. So may pagkakamali din po So di natin kontrolado lahat mga ka-Team EDSI, no? Hindi natin kontrolado ang kaisipan ng bawat isa, di ba? Wag niyo akong i-bash kasi yun po yung nakikita ko. Di po natin kontrolado sa totoo lang. So, nasa sa atin pa rin po kung tuloy yung suporta para sa akin. Tuloy pa rin po yung suporta para kay Beyonce and Edu. Siguro, nadala lang po ng bugso ng damdamin itong si Edu at di na po niya naisip na may mga masasaktan po siyang supporters, di ba? Kasi minsan kung hindi po natin kontrolado yung nadala po tayo ng emosyon natin, di na natin alam kung ano yung mga nasasabi po natin or nakakasakit na ba tayo, tilay lumampas po tayo sa boundaries na, oy, dito lang tayo, biglang napausog ka na kaunti na natamaan mo yung ego ng mga supporters, di ba? So, yun, tungkol naman po kay Arjen, kay Beyonce, may kanya-kanya po silang personality, so, hindi po tayo dapat na kabahan or ano yung magiging outcome kasi sabi po nila, ninyo, may pagtutolerate. Siguro, naisip din po ni Eds na kung hahayaan niya itong si Arjen, napakalayo pa po ng babaybayin po niya. Papaano na? Wala pong inaasahan si Arjen maliban sa kanya. Yun siguro yung tumatak sa kanyang kaisipan at nagkaroon ng depresyon itong si Arjen at muntikan na nga daw po at alam naman po natin may sakit si Arjen. Pero, para sa akin, bago po tayo magbitaw ng salita na hindi ka nais-nais, isipin po natin 100 times kung makakasakit ba tayo or hindi. Kasi, di po natin kontrolado si Ed sa lahat. Open naman po magbigay ng mga opinion, pero yung pagdidikta, di naman po siguro pwede. Kasi nga po, unang-una sa lahat, alam po ni Kalinga Edu kung ano po yung tama at mali. Syempre, siguro, naawa siya kay Arjen. Kasi kita po niya kung gaano kahirap yung buhay nila Arjen noon. Kung ano na sila Arjen ngayon, lalong-lalo na po ngayon na nag-aaral si Arjen. So, tinimbang-timbang nga po ni Edu yung mga kaganapan o pangyayari.
Kaya move forward po tayo. Go Team EDSA. So, trials lang to sa atin. Kung hanggang saan yung pagsuporta natin sa kanila, di ba?